kabataan ang nasawi sa kamay ng mga itunuturing nilang mga kapatid. Sa pagkamatay ng UP student na si Chris Mendez sa hazing, patuloy ang kasaysayang ng karahasan sa loob ng mga fraternity. Habang nadaragdagan ang tala ng mga biktima, tila walang magawa ang mga kinauukulan. Sa huling araw ng burol ni Chris, ayaw umalis ng ina sa tabi ng kabaong ng anak. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya sa nangyari. Parang parang ganun, parang sa prat. Kaya lang hindi kami makapaniwala dahil hindi namin nakalain na si Chris sasali sa ganun. Sa totoo lang, sa pagkakilala ko sa bata niya, wala siyang lakas ng loob na sumali sa ganun. Nakita ko lang po ay yung pong braso niya. Kasi laki na po nung kita ko, ang laki. Pasampas, ube na po. Ito pong magkabila. Sa autopsy report ay meron daw ditong sa kanya dito sa dalawa. Meron daw matigas na bagay na iginiin talaga po, kaya bumigay po yung baga niya. Hindi po mapaniwala ng Leader at nasa graduating class ng UP National College of Public Administration and Governance ang 20 anyos na si Chris. Sagot na daw sana nito ang pagpapaaral kay Renz kung hindi na biktima ng hazing. Nagluluksa di lang ang pamilya kundi pati ang mga kababayan at kaibigan ni Chris. Kailangan bang ang anak namin tanggapin mo bilang kapatid kung hindi mo siya sasaktan? Kung hindi mo siya isasama sa iyong fraternity o sorority? Sa kakaunting oras na ang kanyang buhay at ang kanyang mga pangarap ay nasa inyong kamay, pinili nyo itong durugin. Sana'y durugin kayo ng nalalabing bahagi ng inyong mga konsensya. Mga miyembro ng Sigma Rho, ang pangunahing suspect ng Quezon City Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU sa hazing ni Chris. Kasi ang mga nagdalang araw is member of the Sigma Rho sa veterans. So, concentrated din kami muna pansamantala ron. Base sa incident report ng CIDU, isang Dr. Francisco Cruz ang nagpasok kay Chris sa ospital. Ang doktor ay ama ng isang Nico Cruz, UP Law student at miyembro ng Sigma Rho. Madaling araw ng August 27, dead on arrival si Chris sa Veterans Memorial Hospital. Umaga ng August 25, huling nakasama ng kanyang mga kaibigan si Chris. Sabi ng kanyang landlady sa boarding house, naalaman niyang patay na ang binata mula sa isa pang boarder na tinawagan ng isang miyembro ng Sigma Rho na nagngangalang Paulo. May tumawag sa akin yung si Paulo. Sabi, nasa morgue na. Sabi gano'n. Cellphone pa nga daw ata ni Chris yung ginamit sa pagtawag. Parang gano'n sabi ni itong boarder ko nga na to. Yun ba yung Paulo? Sabi niya. Kaibigan niya yun. Hindi, yung pala yung president ng student council. Na parang yun yung nagyayaka sa kanya. Huling kasama daw ng kuya si Paulo Ante, na miyembro daw po ng Sigma Rho. Sabi po nung mga class, yung babae po, nakakounseling. Tapos yun nga po, hindi na po daw nila nakita. Napalitaan na lang din ng patay na. May record na si Paulo Ante kaugnay ng fraternity violence. Nasangkot siya sa panggugulpi ng isang miyembro ng Centilla Juris, karibal na fraternity ng Sigma Rho. Isa siya sa 6 na miyembro ng fraternity na sinuspinde ng UP noong Mayo 2007 dahil sa kaso. Hindi na ipatupad ang suspension dahil nag-apila ang mga akusado sa UP Chancellor. Wala pa rin desisyon sa kasong ito hanggang ngayon. Mahaba na ang listahan ng mga kaso ng karahasan ng mga fraternity. Sa UP, pang-8 na si Chris sa naitalang namatay dahil sa hazing mula 1954. Bunga ng pagdami ng mga kaso ng biktima ng hazing, isinabatas noong 1995 ang RA 8049 o ang Anti-Hazing Law. The mere fact that you do initiation rites resulting to any kind of an injury, whether physical or psychological, is by our law illegal already. Pero kahit may mahigpit ng batas,
tinatayang 10 estudyante pa ang napatay dahil sa hazing. Si Marlon Villanueva ng Alpha Phi Omega sa UPLB ang huling biktima ng hazing bago namatay si Chris Mendez. It happened in UP, within the environment of UP Los Baños. We are prosecuting that case. And we've succeeded so far in defeating a petition for bail of the 2 students that brought the body to the hospital. May mga sariling polisiya ang UP administration kontra sa karahasan ng mga fraternity. Kabilang dito ang pagsampa ng kasong grave misconduct at expulsion. Sa nakaraang 5 taon, 21 estudyante ang pinatalsik sa UP dahil sa fraternity violence. Sa kabila ng mga aksyon na ito, aminado si Leonen na meron pang pwedeng gawin ang universidad. I don't think that the UP administration ay nagkulang. Okay? Pero dahil nangyari, syempre kailangan soul-searching ulit, i-assess ano ba ang kailangan pa nating gawin. Dahil obviously, some of the remedies have not worked because there is this result. Maingat ang UP sa pag-imbestiga ng mga kaso ng fraternity. Natahimik ang UP Diliman sa media ay hindi nangangahulugan na wala siyang ginagawa. Eksperyensyado na ang universidad. Marami na kaming cases na na-prosecute. And batay sa mga kaso na ito, sa early stages, sometimes it's more important to identify and preserve the evidence rather than come out in public. Doble ingat ang kailangan dahil maimpluwensya ang mga fraternities na kilala sa pagdamay sa mga kasamahang nangangailangan. Maaari silang balikan ng mga ito. Some of the fraternities have well-placed alumni. Some of them may be lawyers. Some may have very prominent alumni in important institutions like even our Supreme Court, diba? Ang Court of Appeals, ang Regional Trial Court natin. Kaya kailangan medyo ang ebidensya natin ay solid. Some of the alumni of some of the fraternities are also with the police, with the Department of Justice. The other thing is, of course, the university does not want other collateral cases. You know, in the past, the university was even sued by those that were allegedly the perpetrators. These fraternities do not. Dahil sa nangyari kay Chris, ipinanukala ni Senator Miriam Defensor Santiago na buwagin na ang mga kapatiran. Kahit si Senator Juan Ponce Enrile, miyembro ng Sigma Rho, ay nagsabing dapat mapatalsik sa eskwelahan ang mga responsable sa kamatayan ni Chris. Bakit po kaya hindi na lang ipagbawal sa university ang fraternities and sororities? That's a good debate. No? Maraming position kasi dito within the university na umpisa ng ipagbawal. Okay? Of course, there are lots of issues that are being brought out. Like for instance, freedom of association. Then also there are definitional problems. What is a fraternity? What is a sorority? The other thing, of course, is when you have a ban, you have to be able to implement. Just legislating a rule is not sufficient. You have to get the community going. Kinokondena ng ibang fraternity ang nangyari. Pero may mga naniniwalang hindi ito kasalanan ng mga kapatiran. Ang fraternity naman kasi hindi ginawa yan para magpatayan or makasakit na ibang tao. Ginawa yan para doon sa isang goal ng paglilingkod, pagiging makabayan, tsaka kapatiran. Balikan yung mga, ano yung prinsipyo na tinatanganan natin. Kung pagkakapatiran niya, pagtutulungan, pagsasamahan. Sa sinasabing prinsipyo ng fraternity, nakasandal ang hamon ng UP sa mga taong responsable sa pagkamatay ni Chris. Alam ng tao, kung nanonood siya, kung siya kailangan managot. Alam ng tao na yon. Hanapin niya yung katapangan niya, yung kanyang quote-unquote pagkalalaki, yung honor and integrity na lumabas. Kung kaya mo mapalo, hindi mo ba kayang to take something greater than yung palo, which is to take the results of your consequences and live with it. Kinilibing noong linggo si Chris Mendez. At tulad ng mga mahal sa buhay ng mga naunang biktima ng hazing, simple lang ang kanilang hiling. Bigyan lang po ng katarungan ng pagkamatay.
naging mabuti po siyang kapatid.